Yan. Magandang umaga po mga kaabos. Ngayon po dito ay May 11. At kahit siya ay wala na, ay nagpabilin pa rin siya sa puso ko na siya ay buhay. Birthday kasi ng aking nanay ngayon. Kaya kung buhay pa siya, bali 91 years old na kasi namatay siya ng 89 na edad. Kaya ngayon nagkataon na nandito ako. Kahapon ay nagpamisa ako sa kanya. At naramdaman ko talaga na parang tumagos talaga sa puso ko ang aking pag-alala sa kanya, ang pagmamahal ko. Pero pinasadyos ko na lang ang lahat kasi alam naman ng Panginoong Diyos na may lahat ng tao ay may hangganan at lahat tayo ay hindi makatanggi at yan ay ating susundin kung ano man ang hatol sa atin. Ayan, maraming salamat sa Diyos na ako nandito muli, nakabisita sa aming tahanan. At eto, bilang paalala ko na lang sa aking nanay, kahit siya ay wala na, pero narito pa rin ang pamamahal ko. Hindi yan mawawala hanggang ako'y mawala din sa mundo. Ayan. Sa aking mga kapatid, pasensya na kayo na hindi ko na kayo inimbitahan dito sa bahay, pero nasa inyo naman yun. Hindi naman ako nagpipigil sa inyo kung kailan nyo gustong pumunta, dahil alam nyo na kung ano ang ipinaliwanag ko sa inyo. Pero welcome kayong lahat. Hindi ko kayo nakalimutan at magtiis lang kayo. Nga wala talaga akong maiabot na sa inyo dahil tapos na, di ba? Pinaliwanag ko na sa inyo. Alam ko naman na ang kinikita nyo ay sapat din lang sa pamilya nyo, at ganun din ako. Makaluwag lang ako ng konti sa inyo kasi ako pumunta, nag-ibang bansa ako, sinakripisyo ko ang sarili ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Siguro lahat naman tayo, siguro na mga magulang ay ganun din. Kaya kanya-kanya na lang pagsisikap. Ayan mga kapatid, ito yung pinabaspasan ko nung mahal na araw. At ito mga kapatid, ang aking altar. Talagang inaalagaan ko to dahil ito lang ang sandata ko sa buhay ko. Ayan. At yun, naalala ko ang aking ina. Kaya kahapon nagpamisa ako at para sa kanyang kaarawan at sa kanyang kaluluwa na rin. Ayan mga kaabos. Pinaalala ko sa aking mga kapatid na kung siya ay buhay pa ngayon, 91 years old na siya. Kasi 81 siya nung mawala. Ayan. Ito, mga kaabos, talagang sinadya ko to na iparating. Kasi bilang alaala ko sa aking ina. Ayan mga kaabos. Ito ipapakita ko sa kanya, sa inyo, ang kanyang kung saan siya. Dito pinagawan ko ng kwarto ang aking nanay. Dito ang kanyang kwarto nung siya ay buhay pa. Ayan mga kaabos, dito siya. Ito ang kanyang kwarto dito. Talagang pinasadya ko to para sa kanyang higaan. Kaya lang hindi naman siya dito namatay kasi isinama siya ng kapatid ko doon kung saan sila dito sa Cavite. Parang
sa tansa ata. Kaya, pero kahit papano, akin naman lahat ang sagutin at alam yan ng nanay ko. At kinausap ko naman siya sa telepono, pinaliwanag ko sa kanya. At bago siya namatay, may sakit na siya, nakaano na siya dito kasi wala naman yan maintenance na gamot. Kundi parang namatay lang siya sa kanyang katandaan at napilay na kasi siya. Napilay siya sa aksidente. Kaya yun, siguro kung hindi itinago ng nanay ko, nalaman ko na siya ay napilay pero wala pa ako noon, hindi pa ako nag-abroad. Baka magawan pa ng paraan na siya ay mapahilot o kaya maipaggamot. Kaso wala akong alam kasi malayo ako, nasa Cebu ako. Kaya yun, pagkakita ko sa kanya nung magkita kami, ilang taon nang nangyari, hindi na maibalik. Kaya nagtiis siya sa kanyang karamdaman na ganun nang dahil lang sa pagkapilay hanggang sa siya ay mawala. Ayan, ito pinakita ko lang mga kaabos. At ngayon, kaya ito maliwanag mga kaabos, sinadya ko yan dyan na kaya tinakipan ko dahil yung init pumasok. Pati dito, maliwanag dyan kasi tinakipan ko din ng karton kasi gusto ng nanay ko na kahit hindi na mag-ilaw, maliwanag ang kwarto niya. Kaya yung yero dyan, hindi yan parang plastic lang yan na yero para maliwanag dito ang kwarto niya. Pero meron naman siyang ilaw pagdating na sa gabi. Ayan. Kaya lang gusto niya talaga maliwanag. Kaya ito. Pati dito sa lutuan ko. Kaya yung ginawa ko, tinakipan ko din yan ng box ng microwave. Kasi maliwanag din talaga. Tapos yung mga yung mga pinamili ko nga stock na mai-expire. Kaya ang ginawa ko, pinagpalit ko yung mga dito sa baba at saka yung mga panglinis, yun ang nilagay ko dito sa taas. Pinagpalit ko siya kasi kung dito ko ilalagay yung mga greenery ko, mai-expire nang dahil dito sa init, dahil mainit na yun dito sa atin. Kaya ganito ang nangyari. Ito dito ko nang pinagpalipat-lipat yung mga mga kasangkapan namin na para dito sa kusina. At dito ko na rin inilipat. Ayan mga kaabos. Yun kasi konti lang naman kami, konti lang din ang nilagay ko nga mga kagamitan. Ayan. Ngayon kasi dahil nga birthday ng nanay ko, kahit wala na siya, ay naghanda rin ako. Kami dalawa lang naman dito mag-asawa. Ay, yan, sindihan kong ilaw mga kaabos. Nandiyan si Mr. Kaabos sa banyo kasi maliwanag. Ito na, pinaghanda ko sa kanya. Kahit ito, tira na ito namin nung pumunta yung kapatid ko. Inihaw to. Ngayon, ang ginawa ko para ayan, ginisa ko ulit, niluto ko, pero na yan, inihaw yan na yempo. Ayan, inano ko dyan. Tapos ito naman, gugulayin ko ngayon. Ayan, gugulayin ko, pero hindi ko pa niluto kasi maaga pa. Ayan, yan ang pagkain namin talaga ngayon, sabaw ni Mr. Kaabos. Tapos, yung maaga pa kasi, kaya hinanda ko lang. May tubig, nakababad na siya sa tubig kasi malinis na yan. Pakukuluan ko lang yan. Pag nakulo na yan, yun ang talagang ulam namin. Ito, parang lang ito, parang tikim-tikim eh. Darating naman sila bukas yung si Totoy, nagsabi mo siya na pupunta siya dito bukas kasi Ramil. Kaya ang may iwan dyan, ilalagay ko lang sa ref. Ayun mga kabos, ito ang ihalo ko sa gulay namin. Ito, malunggay, at saka ito, patola. Binalatan ko, patola, hindi patola. Yung, anong tawag niyan? Yung sikwa. Nakakalimutan ko na, basta sikwa yan. Sikwa. Ayan. Patola ba yun? Hindi, iba ang patola eh. Ayan, kaya
ito, pang sahog ko para lumasa yung gulay. Ayan. Kaya, wala na ako ibang ipapaliwanag, mga kaabos. At maraming salamat po na nakapag-video ako kahit sa maikli lang.